Good morning. Magandang isang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Blessed morning po sa inyong lahat at sa mga kababayan po natin na mga OFW na nasa ibayong dagat. First of all, ratsyada na tayo sa mga baguhan lamang po dito sa aking live. Ngayon lamang po nakapasok, ngayon lamang po nakapunta. Paalala ko po sa inyo ito ha. Ako po'y sadyang palamura. Minsan, hindi po kanais-nais yung mga binibitaw ko salita. Kung ayaw nyo po ng mga ganun salita at ayaw nyo ng mga ganun namumutawi, at ayaw nyo nakakarinig ng mga salitang putang ina nyo, gago ka, leche ka, mas mainam po na mag-live na lang po kayo sa ating live ngayong umaga. Para po hindi po hindi po masira ang inyong umaga. Ngayong araw po ng Martes, September 24. September 24 na po tayo, kaya mas mainam po, wag na lang po kayong manood. At higit sa lahat, magandang umaga sa tanggapan ni retired police Major General Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organization Crime Commission. Kahapon, nandiyan tayo sa office niya, may konting kwentuhan, at kahapon, nandiyan tayo sa Krami. At magandang umaga sa lahat ng mga kaating kapulisan sa buong Metro Manila at sa ibang mga lalawigan. At syempre sa pamumuno po yan ng Butihin National Capital Region Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Kaya magandang umaga po sir. At syempre guys, sa lahat po ng nanonood sa ating live, pakiusap lamang po, paki-mention kung kayo po'y taga saan, kung kayo'y taga saan parte ng lugar para po malaman natin kung saan ba nakakarating ang ating mga live kada tuwing tayo'y nagla-live sa ating YouTube. Mga kababayan, ito po ang ating topic. Ang kaga ng pangangampanya mo, madam. Okay? Tanggalin mo na si Jesse dito, baka mamaya ano na naman i-comment dito, putang inan to, i-block mo yan dyan, i-ban mo. Umalis ka na yan, ban ko na yan. Yan, manood ka na lang dyan, manood ka, hindi ka na makapag-comment dyan. Okay. Ang aga-aga mangampanya ng ating Vice President na si Sara Duterte. Imbes pumunta po siya sa Kongreso para po doon sa deliberation ng kanyang tanggapan, para po doon kung sakaling may mga katanungan ang mga mambabatas about sa kanyang office, pilit niyang iniiwasan. Pilit niyang nilalayo ang kanyang sarili. At ang nakakatawa dito, sa babaeng ito, ang nakakatawa dito kay BP Sara, doon siya nagsasalita sa stage na may mga crowd, parang pinamumukha niya na siya ay aping-api, na siya ay isang pinagkakaisahan. Yan ang kanyang pinaparating sa mga tao. Panoodin niyo po. At dumayo pa. Alam natin, pumunta siya po sa Piña Francia para po sa ina ng Piña Francia. Yung tawag bang debosyon. Yung pala, ang ginawa niya pala doon, pumunta kay dating BP Leni Robredo, na akala niya siguro kung anong magagawa niya doon, pero in fairness naman kay dating Vice President Leni Robredo, wala daw pinag-usapan na politika, kung ano man agenda. Now, nung last live ko po sa ating YouTube channel, may mga nagtanong, ano ba ang reaction mo doon sa pagtungo ni BP Sara doon kay dating BP Leni? Okay, may mga nagtanong po yan sa akin dito sa live ko. Hindi ko po sinasagot kasi mahirap po sumagot na hindi ko pa po napapanood, hindi ko pa po nalalaman yung pinakam story pong yun. Ngayon na napanood ko na, pwede na tayong magkomento kasi napanood ko na. Kasi alam niyo mga kaibigan, ako po'y naniniwala, hindi po sasama si dating Vice President Leni Robredo kay BP Sara. Dahil, kung ang ating Vice President ngayon ay tatanga-tanga, makitid ang utak, mahina ang isipan, alam ko po na hindi ganun magdo-join ang dating Vice President na si Leni Robredo. Dahil, alam ni BP Sara, ni dating Vice President Leni Robredo, na gagamitin lamang siya. At sakay gustong gamitin. Ika nga. Diba? Medyo may, alam na po yan, ni dating Vice President Leni Robredo. Kaya,
hindi po nakakuha ng suporta si Vice President Sara. Dahil ang pakay lang naman talaga doon ni Sara, makuha kung ano man ang gusto niyang agenda. Siguro, ito lang nakakatawa mga kababayan eh. Bakit kailangan pumunta ni BP Leni? Kung talaga ang pinunta talaga ni Sara Duterte ay dun ang ina ng Piña Francia, bakit si Leni ang pumupunta siya? Yung sinasabi nila, siguro baka pahapyaw na lang ni BP Leni na mayroong common friend na naging tulay, part na rin yun, tingin ko. Kasi kung talaga ang pinunta ni BP Leni, ni BP Sara sa Kamsor, yung devotion, tingin ko hindi na po mag-iikot yun dun eh. Hindi na mga ngampanya eh. Nag-ikot pa eh. Para mangampanya, para makakuha ng simpatya. Panoodin po natin ito, yung mga naging Bumisita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa kanyang bahay sa Naga City. Ayon sa Office of the Vice President, inimbitahan si VP Duterte na kaibigan niyang Bicolano sa Centennial Mass ng Canonical Coronation of Our Lady of Peña Francia nitong Biyernes. Ang naturang kaibigan din daw ang naging daan para sa pagkikita ni na VP Duterte at dating VP Robredo. Nakipagkita rin daw si VP Sara sa iba pang kilalang personalidad sa Bicol. Ayon naman kay Robredo, kaswala at walang bahid ng politika ang pag-usap nila ni VP Duterte. Wala na siyang ibang ibinigay na detalye tungkol sa napag-usapan nila. Yan. Alam niyo, pagpunta ni Sara doon, para bang Bicol tour ang ginawa niya. Para ba siyang natutur lang na makasyal, na parang wala talagang agenda ng pagpunta doon kung hindi mangampanya. Parang yun ang datingan ni BP Sara, ang pagpunta niya ron. Tandaan niyo, anong panahon dati ni Pangulong Duterte? Halos katakot-takot na paninira ang inabot ni BP Leni. Lalo na sa akin. Dahil yun naman ay utos sa taas. Utosan. Ito panoodin nyo itong ginawa ni BP Leni, ni BP Sara doon sa Bicol na kung saan namasyal lang. .ph, dumiretso si VP para sa Calagwas pagkatapos ng kontrobersyal na pagbisita niya kay dating VP Leni Robredo noong Biyernes sa Naga at pagdalo nga sa kapistahan ng Peña Francia. Nagstay umano si VP Sara sa Calagwas hanggang kahapon, September 22 at umalis din kanina. Sa exclusive na larawang nakuha ng politiko, kasama ni VP ang 6 na tao. Noong September 11, sumulat si VP Sara sa sponsor ng budget ng kanyang opisina na si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na pinauubayan na sa Kamara ang proposed budget ng kanyang opisina. Matatanda ang tinapyasan ng Kamara ng mahigit sa kalahati. Ang proposed 2 billion peso budget nito para sa 2025 at mahigit 700 million na lamang ang natira. Kasunod ito ng nangyaring iringan sa pagitan ng mga mambabatas at ng Vice Presidente sa mga naunang deliberation ng di ba? Parang namasyal lang. Ngayon, hindi sarapin niya po, mga kaibigan, yung nangyaring deliberation sa Kongreso, hindi niya hinarap. Hindi niya sinipot. Bagkus, ang drama niya, paawa pa epek. Paawa na humihingi ng simpatya, yun ang ginawa ni VP Sara sa Bicol. Panoodin niyo po ito, nakakatawa. Kasi, lantaran niya sinasabi doon, hinahanap ako ng mga mambabatas para doon sa deliberation. Mga ganun eksena ang ginagkasabi niya. Hindi niya naman trabaho ang umikot sa Bicol. Hindi niya naman trabaho yan. Di ba? Hindi niya po trabaho yan. Di ba? Imbis mag-explanation siya, yun ang tama eh. Ipaliwanag niya. Uulitin natin sabihin niyo ng mga para sa yung sirang plaka. Pero ngayon wala siyang malinaw na paliwanag tungkol doon sa budget kung saan niya dinala. Yung intelligence fund kung saan niya dinala. Walang malinaw na paliwanag dyan ang ating Vice President na si Sara Duterte. Kaya, huwag ko kayong magagalit kung madalas kong binabanggit ang intelligence fund, yung mga pondo ni Sara, o nagsasawa kayo. Kasi wala pong kalinawan na explanation ng ating gagang Vice President. Ito po yung kanyang sinagkasabi doon sa Bicol. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Sila naka-live stream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin.
budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Yan. Di ba, doon siya nagpaliwanag, mga kaibigan, na esyo, pinapaubaya niya na daw ang kanyang budget ng kanyang tanggapan. Kasi nga, ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang ipaliwanag kung saan niya ba dinala. Diba? Ganun lang mo yan. Kasi nga, kung wala siyang itinatagong baho, wala siyang itinatagong anomalya, napakadaling sagutin yan, mga kababayan. Napakadaling sagutin kung walang kabahuan o walang anomalyang ginagawa si BP Sara. Kaya hindi niya po masagot kasi marami siyang anomalya na hindi niya kayang i-explain. Kaya yung sinasabi niyang practice na daw ng Kongreso para i-impeach siya, para daw siya ipabagsakin. Sa tingin ko po, alam niya sa kanyang pagkatao na may ginawa siyang anomalya na hindi niya kayang lusutan, mga kababayan. Kaya alam niya sa sarili niya na impeachable ang kanyang ginagawa. Ganun naman po yun. Kaya, yun ang kanyang paniniwala na. Na alam niya na talagang ganun ang darating sa kanyang sarili na mai-impeach siya. Kaya ngayon, kinukuha niya na ang mindset ng mga kababayan natin na tatanga-tanga para mapaniwala niya na siya ay inaapi. Na siya ay na pinagkakaisahan. Pero totoo po niyan, hindi po siya pinagkakaisahan. Siya ang gumagawa ng ikakasira niya. Di po ba? Alam niyo mga kaibigan, ang dami ko pong nakakausap na may mga taong pinag-aralan naman, mga taong edukado. Hindi po maiwasan na pag nakikipagkwentuhan po ako sa mga tao na mga masasabi kong may utak, anong reaksyon mo kay BP Sara? Saan ang ginagawa niyang hindi niya pag-atin, hindi niya pagsagot ng direct to the point, yung about sa pundo. Simple lang masagot ng iba. Nagugulat daw sila. Bakit hindi harapin ni BP Sara yung mga taong nagsasalita sa kanya? Bakit hindi niya sagutin? Di ba? At ang natatawa ako, yung mga kakausap ko, mga supporter niya rin dati na nadi-disappoint sa kanya ngayon. Nadi-disappoint. Kasi nga, siya ang may gawa ng kanyang ikakasira. Di ba? Mark Ramos, I love you too. Mahal na mahal kita. Huwag mo ungguloyin dito. Ha? Yan ang tirada ni BP Sara. Yung kumuha siya ng simpatya. Di ba? Imbis magpaliwanag siya saan niya dinala ang pondo niya, wala siyang pakialam. Kita nyo nga yung huling ating niya sa hearing, may nakalagay na headset para lahat ng bibitawan niyang salita. May magbubulong sa kanya, may mag-guide sa kanya kung ano ang dapat niyang sabihin lang. Ultimo explanation niya, binabasa niya pa sa cellphone niya. Abogata po yan. Abogata. Bakit kailangan yan? Alam mo, pinapakita niya lamang kung gaano siya kababaw na tao, kung gaano siya kahina, na hindi sa kanya bagay ang isang national posisyon. Kahit nga sa local, hindi eh. Di ba? Nakakatawa ng isang katulad niya. Tapos, pag hindi na pagbigyan, patungal na patungal. Alam niya, napakabuti ng Diyos eh. Bakit? Kasi di ba sinabi niya dati, ang gusto niya talagang maging posisyon sa gobyerno, ang maging secretary ng Department of National Defense. Usapin ng pang-militar ang gusto niyang maging pwesto. Gusto niya pamunuan ng National Defense. Buti na lamang hindi ibinigay yun ni Pangulong Marcos.
Buti na lamang, hindi sa kanya ipinagkatiwala. Kasi kung nagkataon ibinigay sa kanya para pamunuan ang Department of National Defense, baka magkaletse-letse ang ating sandatahan lakas sa kanyang liderato. Kung sa DepEd nga, wala naman siyang nagawa doon. Sa totoo lang, mga kababayan. Ha? Sa totoo lang, wala yung napatunayan si VP Sara sa pagiging DepEd Secretary. Wala siyang napatunayan doon na nagawa para sa kapakanan ng mga guro, para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Noong kanyang panahon ng DepEd Secretary, ang baba ng education sa rating. Pang-ilan ng Pilipinas? Ha? Pang-ilan tayo? Kulera! Kaya, blessing in disguise na naupo si Sara sa DepEd, doon napatunayan kung ano ang meron leadership si Sara. Kung gaano siya kahina, gaano siya pakitid, mamuno. Tapos, hindi naman siya pinanggal ni Pangulong Marcos. Hindi naman siya pinag-resign. Dahil siguro, hindi niya na matiis yung atungan ng pamilya niya, ng kapatid niya, na puro birada ng kanyang ama na ulyanin na rin. At hindi na rin siguro makatiis si VP Sara na makapwesto bilang Pangulo. At na rin siguro na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Sa bagay, hindi tayo magtataka. Kanino ba siya best friend? Kanino ba siya dikit? Kaya dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nang agaw din ng pwesto. Kaya dating Pangulong Erap Estrada. Di ba? Siguro, kasusulsul din siguro. Bakit? Dahil dikit sila ni dating Pangulong Arroyo. Baka sinusulsulan, baka may anong binubulong. Hirahin mo, banatan mo, bakbakin mo. Makukuha mong simpatya dyan para tayo lang makapwesto. Di ba? Alam niyo mga kababayan, yung mga ganyang galawan, yan yung mga nakakatakot maging leader ng bansa. Ha? Tayo naniwala dati kay Pangulong Duterte din. Naiiba siya nung araw eh. Nung panahon na kailangan natin maayos ang gobyerno, nung panahon na gusto natin maayos ang pamahalaan, nadala tayo kay Pangulong Duterte kasi siya ang bukod tanging presidentiable na nagmumura. Di ba? Nadala tayo sa drama eh. Nadala tayo. Yung kunwari pa, birdo-birdugo, pasiga-siga. Di ba? Di ba? Ito, tama sinasabi nito. Ito, nakakapagtaka, after all, ayaw nila sa simbahang Katolika at minumura ang Pope at nanlalait ng mga madre at pare. May mga tsugi tapos lalapitan nila ang simbahan. For what? Nagpapakitang tao sila. Tama ka dyan. Tama ka po dyan. Sang-ayon ako sa sinasabi mo, Mr. Risita Price. Tugmang-tugma ang sinasabi mo. Di ba? Dati binakbak si Bishop Makani, Santo Papa, kung sinong mga kaparian, na ang mga allegation, may babae daw si Bishop Ted Makani. Natakot-takot na kaya ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, ang nakakapagtaka, tama ang sinabi ni Ma'am Teresa. Bakit ngayon lumalapit sila sa mga simbahang Katoliko? Anong agenda? Ha? Hindi kaya masunog sila dyan? Ha? Di ba? Nakakahiya. Di ba? Tapos mo dati kung ano nung pinagsasabi nyo sa simbahang Katoliko. Pati Diyos, dinamay ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo guys, saksi ako kung paano minura ni dating Pangulong Duterte yung dating Santo Papa.
Kasi nagdudoon po ako noong mga panahon na yun. Nasa harapan ko siya nung mayor pa siya noon. Doon, yung pagmumura ni dating Pangulong Duterte sa Santo Papa, about sa nangyaring traffic dito sa pagpunta niya, nangyari po yan doon po sa Harrison Plaza. Doon po sa hotel. Nandoon po ako sa hotel na yon. Araw po ng linggo yun. Nandoon ako. 2015 nangyari po yun. Mga Vermont po yun. Kung di ako nagkakamali, October or September yun. Yung mga panahon na yun. 2015 nangyari yun. 2015 nangyari po yun. Yung mga panahon na yun. Kaya saksi po ako dun. Nandoon po ako kung gaano niya minura. Nandoon ako, kasama namin sila dating Senate President at ngayon Senator Coco Pimentel, Martin Dino. Nandoon po kami. Lahat kami na-shock din nung ginawa niya yun. Doon ko unang nakita si dating Pangulong Duterte. Doon ko siya naharap, doon ko siya na-meet in person, si dating Pangulong Duterte. Doon ako napabilib kay Duterte, yung talagang pamura-mura niya. Kasi wala tayong makitang kandidato na hindi nagmumura eh. Puro paawa effect, puro pabait-bait. Yun ang nakita natin. Ang galing ng mga strategy ni dating Pangulong Duterte kung paano niya makuha ang simpatya ng tao. Yung kunwari, berdogo siya. Mga gano'n. Doon natin tayo napadala sa kanya. Sa kanyang mga ganun eksena. Pero mabuti na lamang unti-unti tayong namumulat. Alam nyo, ang laki talaga ng pinagkaiba sa leadership ni Pangulong Marcos. Totoo lang mga kababayan. Kasi bakit? Dito, pinibigyan ng pagkakataon yung mga tao na nasasangkot sa mga karumal-dumal. Yung mga taong mga may kaso para ipaliwanag ang kanilang kinasasangkutan. At binibigyan ng pagkakataon na mailatag ang justice system sa mga taong akusado. Yun ang magandang ginawa. Isa sa mga nagawa ni Pangulong Marcos. Yung pagkakahuli na lamang kay Kibuloy na walang sugat, walang pasa, at higit sa lahat, buhay, humihinga yung mama. Yun ang magandang nagawa ni Pangulong Marcos. Hindi niya hinayaan na mapapatay ang mga taong na yan. Pagpapatunay lamang na buhay ang diwa ng justice system sa ating bansa. Hindi natin kailangan ng isang leader na palamura, yung akala natin berdugo, akala natin ganito ganyan. Si Pangulong Marcos, lahat ng akusasyon sa kanya ni dating Pangulong Duterte, wala tayong narinig na pinapatulan ni Pangulong Marcos. At ako, tama yung ginagawa ni Pangulong Marcos yung hindi niya bigyan ng pagkakataon na sayangin ang oras niya. Hindi niya ano yan Kasi kung bibigyan niya ng pagkakataon, pagpapaliwanagin niya pa yan at hindi naman tamang forum yan, hahaba na nga haba lang. Kaya itong mga putang inang mga anti-Marcos, umiiyak na lamang. Umiiyak na lang dahil hindi sila magtagumpay. Well, ito mga kababayan ilang beses na silang nananawagan ng people power. Ilang beses na silang nananawagan na pabagsakin ang leadership ni Pangulong Marcos. Ilang beses na nilang ginagawa yan. Di ba hindi na natin mabilang? Nagtatagumpay ba sila? Hindi. Bakit hindi nagtatagumpay? Simple lang mga kababayan. Kasi wala nang nakikinig sa kanila. Wala nang naniniwala sa kanila. At higit sa lahat, wala na silang mapaniwala para sumama sa kanila. Sa kanilang ipinaglalaban na mali. Di ba? Simple lang naman Pagpaliwanagin niyo si Sara, saan dinala ang pundo, saan dinala ang pera,
na pinagkatiwala sa kanya, tapos ang usapan. Hindi yung maraming arte, hindi yung maraming drama na ginagawa ni Sarah. Hindi namin kailangan kung anong kadramahan ni Sarah. Ang kailangan namin, explanation ni Sarah, saan mo dinala kung wala kang itinatagong baho. Kung wala kang ginagawang anomalya. Simple. Napakadaling sagutin. Kaya hindi masagot ni Sarah yan kasi siya lang ang nakakalam sa sarili niya na hindi napunta sa tama ang pera ng gobyerno na pinagkatiwala sa kanya. Kaya ngayon, dinadaan na lang ni BP Sara kung ano-anong kadramahan, kung ano-anong pautot, kung ano-anong humihingi ng awa sa taong bayan para sa ipagdepensa, para sa ipagtanggol, para kung anuman ang masabi lamang na siya ay ape. Pero ang totoo po mga kaibigan, hindi po siya ape. Hindi po siya ape. Di ba? Hindi po ape ang ating Vice President. Ha? Hindi po sila ape. Sila ang gumagawa ng katarantaduhan. Ha? Sabi niya nga po nung nakaraan, di ba? Hindi niya raw kaibigan si Pangulong Marcos. Hindi daw sila magkakilala. Di ba? Pero ano pong nangyari? Iyon pala, siya pala ang nakiusap kay dating kay Pangulong Marcos na maging running mate. Siya pala ang lumapit kay Pangulong Marcos para gawin Vice President ng kanyang kampanya. Anong ibig sabihin nun? Ginamit mo lamang si Pangulong Marcos para sa personal mong agenda. Diba? Ito. Bakit si First Lady Lisa walang pwesto sa gobyerno at walang pondo? Magandang programa niya sa Pasig River, Esplanade, Love for All, at nagpapagawa pa siya ng mobile clinic. Pinare-renovate ang mga historical building. Di ba? Yan, walang opisina si Vice President. Si First Lady Lisa. Walang pondo. Pero nagagawa niya. Ang pagtulong, ang pagdamay. Di ba? Ang laki po ng pinagkaiba nila. Leni Robredo ay hindi maluho at hindi din mukhang pera. Simpleng tao lang si Leni Robredo. Mabait si Leni Robredo at hindi siya materialistic. Agree ba kayo sa mga sinasabi ko about kay Leni Robredo? Alam nyo ito nung last na live ko, nasabi ko po sa inyo na ikwento ko sa inyo na ang father ko ay from Bicol, Naga City, na ang pangalan Edmundo Barsaga. Kababata niya po si dating Vice President Leni Robredo. Kababata niya, kaklase niya, nung sila'y nag-aaral noong mga panahon na yon. Ngayon ko lamang po nalaman yan nung sinabi sa akin ng father ko 1 month ago nung magkasama kami. Alam mo ba ninyo, yung inaaway mo na si Leni Robredo, kaklase ko yan. Kababata ko yan. Nahihiya akong humarap kay Leni pag may reunion daw sila dahil nga sa ginagawa ko. Ang sagot ko naman sa airpot ko, Dad, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong Yun ang i-explain ko sa airpot ko. Pero never nila akong pinakialaman, never nila akong sinita. Pero ang kwento sa akin ng father ko, napakasimpleng tao lang daw niyan ni Leni Robredo. At in-explain ko rin sa father ko kung sino ang nag-utos sa amin noon. In-explain ko sa kanya. May doon na niya. Kaya na sinasabi ko nga po guys, minsan sa mga live ko, bago nyo ko yariin, bago nyo ko atakihin ng mga vlogger kuno ni Duterte, iyakin nyo muna sa sarili ninyo. Gaano ba kayo kadikit sa mga Duterte as defender? Yun ang tanong ko parati. Bago nyo ko ibakbakin, bago nyo ako yariin, gaano ba kayo kadikit sa mga Duterte? Gaano ba kayo kalapit? Or gaano kayo kapasok? Pasok ba kayo?
O meron lang din kayong team leader as vlogger? Kasi kung hindi kayo pasok sa mga Duterte, nung wala kayong connection sa personal number, wala kayong number na personal number para makatawag, makatext sa mga yan, huwag kayong magmarunong. Dahil base lang sa ibinibigay sa inyong na assignment kung anong itatapik ninyo. At kung kayo'y magre-recruit ng mga vlogger para maging kapanalig ninyo, tigilan nyo ang pag-chat-chat. Lalong-lalo ka na, Oli. Pinapakita mo lang, Oli, na tangat bobo ka. Ha? Pinapakita mo kung gaano kakakitid ang utak. Di ba? Pinapakita mo kung gaano ka kabobo. Ha? Hindi ka ba nahiya niya sa sarili mo? Kapag mo, Coach Oli. Coach Oli, pero sa lahat ng coach, ikaw ang pinakamangmang. Ikaw ang pinakabobo. Di ba? Nakakahiya ka, Coach Oli. Pakilala mo, Coach Oli, pero bobo ka. Tanga. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Tapos pakilala mo, matalino ka, coach ka pa. Sa bagay, wala ka naman talagang pinag-aralan. Kasi kung may pinag-aralan ka, hindi mo gagawin yung doon sa isang babae na hindi mo naman kilala personal. Kilala mo lang siya dahil sa social media. Nakilala mo lang siya dahil sa YouTube, dahil sa pinapalipad sa'yo ni Arlene. Tapos video call pa talaga. Hindi ka ba nahiya niyan? Tapos yung mga kung ang panawagan ninyo, kung ano-anong mga masasakit na salita ang binagbibitawan ninyo, kay General Torre, na kung saan ginagawa niya lang ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho bilang alagad ng batas at kanyang sinusunod lamang ang pagmandato sa binabang kautusan ng korte. Ha? Ito ba nakakatawa? Alam niyo mga kababayan, dito ako nagtataka kay Banat Bay ngayon. Wala ba kayong napapansin sa kanya? Hindi na gaano nagla-live si Banat Bay? Hindi niyo ba napapansin yan? Mga kababayan, ang ginagawa niya, nag-upload na lang siya ng mga video na paiba-ibang location. Hindi na siya nagla-live doon sa condo unit niya. Minsan nasa parking area na lang siya parati. Parating minsan nasa restaurant, nasa isang park. Yun na lang ang ginagawa niya. Bakit kaya? Bakit kaya? Umiiwas ka ba na ma-detect ang IP address mo na ngayon? Ha? Ha? Umiiwas ka na ba? Ha? Umiiwas ba kayo? Ha? Banat Bay? Ha? Nahihiya ka na ba? Sa pinaggagawa mo, umiiwas ka na? Takot ka bang makuha ang IP address mo kung saan location mo? Mag-live ka! Mag-live ka! Yung regular live mo, doon mismo sa unit mo. Doon sa may Mandaluyong, sa may Buni Avenue. Doon sa may condominium mo mismo, doon ka mag-live. Mag-live ka doon. Mag-live ka. At mga kababayan, meron, ito, hindi ko na lang siya i-mention, may balita ako na mapupromote ang isang tao na mukhang ikaiiyak lalo ito. Ikaiiyak lalo ito ng mga banakeros pag nagkataon na kung saan siya ang mamumuno, yung taong ito. Na kung saan lalong manggagalaiti sila. Baka hindi tumapak yan ng Metro Manila pag nagkataon. Tabang tayo. Pag malay nyo, this coming October, bago mag-October, papangalanan na ito.
itong opisyal na ito, lalong ikakaiyak nila. Hindi ko muna i-mention kung sino tong opisyal na ito. Matutuwa kayo sa mga susunod na araw. Sana tama yung information na kuha ko na siya ang uupo doon. Yun ang ayaw mangyari nila Byron. Nila Olin, nila Dadang Kupal. Abangan natin. Oo. Nagtatago na kasi makakasuhan ni General Torre. Alam niyo, speaking of General Torre, nung na-interview ko nga siya, ayaw niya. Ayaw niya ng patulan. Ayaw niyang patulan ng mga yan. Pagpapakita lamang ni General Torre na siya ay gentleman. Open siya sa batikos, open siya sa pagpuna. Alam niyo po ang mga kapulisan natin, sa mga batikos, puna, na may balyo na makatutuwanan, welcome po yan sa kapulisan. Welcome po yan sa gobyerno. Kasi, kung ang batikos po natin, ang pagpuna, ay may halong pagbibigay ng magandang suhisyon, diyan po nakikita ng gobyerno na baka tama yung suhisyon. Sabi ko nga mga pas, okay lang yung maging anti-government ka, pero laging tandaan, magbigay ka ng suhisyon na pwedeng papakinabangan ng gobyerno, na pwedeng maano natin. Di ba? Yun ang gawin natin. Ha? Yun ang abangan natin. Yung magbibigay tayo ng suwisyon. Hindi yung puro batikos. Puna ka ng puna. Pero wala ka naman maibigay ng magandang ideya na pwedeng makatulong sa gobyerno. Pag ang isang tao, mga kababayan, batikos, na walang binibigay na magandang suwisyon para sa ikabubuti ng gobyerno, yan yung mga tao na mga oportunista. Kagaya ng ating Vice President, puna ng puna, kwakwak ng kwakwak, kaukaw ng kaukaw, atungal ng atungal, pero walang binibigay na suwisyon. Balikan ko po natin, si dating Vice President Leni Robredo. Binabakbakan niya ang dating administrasyon ni Pangulong Duterte, pinupuna niya ang dating administrasyon, pero ang ginagawa ni BP Sara, may pagpuna siya, may binibigay siyang suwisyon. Meron siyang binibigay na advice sa bawat kanyang kritik sa gobyerno na pwede itong gawin natin, pwede itong gawin ninyo para sa ikabubuti ng bayan. Ganun sana ang gawin ni Sara Duterte. Sana ganun ang ginagawa ng ating Vice President, kagaya ni dating Vice President Leni Robredo. Bumabati ko sa gobyerno, pero may kapalit, may kalakip na solusyon. Ganun dapat ang ginagawa. Hindi yung batikos ka ng batikos, puna ka ng puna. Pero, wala kang binibigyan na solusyon. Bagkus ang binibigyan nyo, puro paninira. Di ba? Paano namin masasabi na kayo'y makatotohanan? Ha? Sa lahat ng mga anti-Marcos vlogger, sa lahat ng mga putang inang mga defender ko ni Duterte, bumatikos kayo sa administrasyon na to, pero dapat meron kayong binibigay na suwisyon. Kasi kung puro batikos, patungan, walang kwentang mga pinagsasabi nyo. Hindi masasabi na kayo'y makabayan kasi wala kayong binibigay na solusyon na pwedeng makuha ng gobyerno. Anong tawag sa inyo? Mga oportunista. Ganyan kagago kayo. Ayaw nyo maayos ang gobyerno. Gusto nyo sirain ng sirain. Di ba?
Gusto nyo sirain ng gobyernong ito. Para ang bida, yung kontrabida na vice president ninyo. Di ba? Para palabasin ninyo na si BP Sara ay api. Ha? O ayan, may kupal pumasok. Bye-bye. Di ba? Yan ang gusto ninyo. Di ba? Hiyain, sirain ng gobyerno. Inyong video. Na kung saan, ito po nakakatawang video ito, pinangangalandakan ng grupo ng mga Duterte supporter na sila daw ay makabayan. Ha? Sila daw may pagrespeto sa bansa natin. Sila daw ay nagmamahal sa ating inang bayan. Pero sa video pong ito, mapapanood nyo kung totoo ba mayroon silang pagmamahal sa bayan. Panoodin nyo po to. Hindi tayo papitigil sa ating adhikain. Tama ba yan? Nakita niyo po yung video? May napansin po ba kayo doon sa video na yon? Ha? Papakita ko po sa inyo ha, kung may napansin po kayo sa video. Hindi tayo papitigil sa ating adhikain. Tama ba yan? May napansin po kayo? Doon sa video, na kung saan may pagmamahal daw sila sa inang bayan. Paano nila mapapatunayan na may pagmamahal sila kung ang ating watawat ginagawa nilang payong pangtakil sa ulan? Di ba? Watawat ng Pilipinas, isang tanda na ikaw ay Pilipino, proud kang ikaw ay Pilipino, proud ka na isang isinilang ka sa bansa to. Dala-dala mo ang watawat ng iyong nasyonalidad. Gagawin mo palangga sa ulan, gagawin mo. Hindi po ba bawal po yan? Pagpapakita yan ng pagbababoy mo sa nasyonalista mo, pagbababoy yan sa bansang pinanganakan mo. Tapos sasabihin nila, sila'y makabayan. Nakikita ko po sa inyo guys, kung ninyo napansin yun ha. Watawat ng bansang Pilipinas, ginagawang payong sa ulanan. Hindi tayo papitigil sa ating adhikain. Tama ba yan? Napansin niyo po yun? Payong ginawa, pinantakit doon yung ganyan kagago. Tapos sasabihin nila sila yung makabayan, sila may pagmamahal sa inang bansa natin. Di ba? Diyan nyo po nakikita kung gaano sila kaulol, mga kababayan. Wala man yung sumita sa mga miyembro na yon. Wala man yung, hoy, bakit ginawa niyo yan? Bakit ginagawa niyong payong? Bakit inano yung watawat dyan? Mali po yan. Ultimo nga pagkanta ng lupang hinirang, bawal mong kantahin yan pag hindi sa maayos ang para ng pagkanta mo. Pag mali-mali ang ginawa mo, bawal yan. Yung pakayang ginagawin mo, pagtatangig mo sa payong yung watawat, malaking pangyuyurak yan, mga kababayan. Isang malaking pambababoy ang ginawa nila. Dapat panagutin dyan ang organizer. Dapat pagpaliwanagin ng National Historical ang activity na yan. Bakit nyo ginawang ganyan ang watawat? Di ba? Bawal yan. Dapat pagpaliwanagin ang organizer ng event na yan. Ha? Ha? Simple lang naman ang pinaglalaban nila eh. Ano? Yes! Natumbok mo po. Pinaglalaban nila para sa sarili nilang interes. Para sa kanilang sarili na pabagsakin, hiyain ang Marcos administrasyon. Yan ang kanilang ipinaglalaban na baluktot na sa tingin nila tama ang kaululan nila. Kasi kung may pagmamahal sila, may respeto sila sa inang bansa natin, sa inang bayan, dapat hindi nila gaganunin ang watawat natin. Kaya mga kaibigan, ganyan po
ang mga taong oportunista. Ang galing bumatikos, ang galing bumakbak, ang galing magsalita, pero wala naman laman ng mga sinasabi. Kung hindi, sirain ng sirain. Kaya isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lagi po nating tandaan, tulungan po natin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Wala pong tutulong ni Pangulong Marcos, kundi tayo rin mga Pilipino. Again, isang mapagpala po sa inyong araw at sa mga OFW, mabuhay po kayo. Yo, what's up mga tropa peeps? So napanood nyo naman po yung video ni Kuya Ninyo na talaga namang napaka-aksyon at napakarami pong binubunyag. So dyan po sa may pasimula ng kanyang video, meron po siyang nabanggit na isang opisyal na mapopromote. Yun po si General Torre. Ngayon po, itong kanyang sinasabi patungkol po kay BP Sara at dyan po sa nakakaption sa ating video, ay ako po'y naniniwala na hindi po talaga magiging magkakampi itong si BP Leni at itong si Sara Duterte. Malabo. Dahil nga po, alam natin na meron pong mga hindi magandang pangyayari sa kanilang mga nakaraang buhay. Alam natin na binanata ni Sara Duterte si BP Leni noon ng katakot-takot at napakarami po niyang sinasabing hindi maganda patungkol sa ating dating pangalawang Pangulo. So, hindi totoo yung kasabihan na time will heal. O time heals, di ba? Pero hindi po totoo yan kasi po politika po ito. At si BP Leni naman po, ay nakita natin noon na habang pinapatutsadahan siya nitong si BP Sara ay sumasagot din ito at hindi po ito nagkikibit balikat lamang. Diba? Ibig sabihin talagang meron pong grudge na nangyari dito sa dalawang to. So dahil nga po itong si BP Sara ay very eager na makadaupang palad at makausap si BP Leni doon po sa Bicol, sa Naga City, dahil nga po kailangan niya ng tulong. Ngayon po si BP Sara ay parang batang parang pulube na namamalimos kung saan-saan para lamang po makakuha ng simpatya at makakuha po ng kakampi sa kanyang political career, 'di ba? Kasi wala na yung salbabida na natitira para sa mga Duterte, lubog na lubog na. Ilan na yung nakasakay, palubog na. Wala nang makakapagsalba sa papalubog na kasikatan, pagkalaos ng mga Duterte. Lahat ng i-endorso ni Duterte, ni Kibulok na mga kandidato, lahat yan matatalo. Bakit? Alam na ng taong bayan kung ano ang ginawa ni Duterte na pagbabaon sa utang ng ating bansa. 7 trilyon ang dinagdag niya na utang sa ating bansa. 7 trilyon. Ibig sabihin, bawat bata na pinapanganak sa ating bansa, mayroon pong babayarang utang ng ating estado. Ganun po. Yun po ang katotohanan. Yun po ang realidad ng buhay natin. So ngayon, dahil po dyan sa mga pinagagawa na yan ni Digong, dagdag pa yung EJK, Pogo, di ba? Talagang napakarami pong nadismaya pati dyan sa West Philippine Sea. Lahat po yan, ang magpapasan yan ay si Sara Duterte. Walang ibang magpapasan yan. Walang iba na, kumbagay, magtatamasa ng pagkalugmok ng pangalang Duterte kung di si Sara. Baka pati na rin ang kanyang mga kapatid na taga doon sa Davao, mga mayor at itong kongresista, baka pati ito ay madamay na rin. Dahil nga po, gising na po ang taong bayan Kung makikita po ninyo ang kanilang mga hakbang ng mautog, wala na pong sumasama. Napakakonti na lang. Yun at yun na lang din. Sila-sila na lang din ang naglolokohan doon sa hakbang ng mautog. Napakarami na pong nadismaya. Napakarami na pong na wala ng gana dito sa mga Duterte na ito. Kahit doon po sa hakbang ng mautog na yon, yun lang mismo na hakbang ng mautog, makikita na natin
na talagang napakakonti na po ng sumusuporta, napakakonti na po ng sumasama sa kanilang panawagan na mag-aklas na sa ang taong bayan. Hindi na po mangyayari yan, malabong mangyayari yan, walang sasama, walang pupunta, hindi na po magiging malakas pang muli ang mga Duterte. Yan po ang katotohanan. Tanggapin na lang nila yan. Huling barahan na nila si Sara Duterte. Sinira pa nila. Sinama sa kumunoy ni Harry Roque. Sinama sa pagkakalugmok nitong si Kibulok. Wala na. Kaya kailangan ni Sara Duterte ng stepping stone at nakita niya siguro si VP Sara. Nakita niya siguro pagkakataon, Peña Francia, piyesta. Makapunta nga na Naga City. Para maipakita niya siguro na siya ay relihiyoso at siya po ay nagdarasal, nakikipiesta. 'Di ba? Yun po siguro ang kanyang inaakala na magiging pagtanggap sa kanya doon sa Naga City, pagkakaguluhan siya ng mga tao, pero hindi. Nandun siya nakatanga, walang pumapansin sa kanya. Meron man pumansin, mangilan-ngilan magpa-picture. Pero mas nangingibabaw po ang mga taga Naga City. Never again. Hindi mo mauuto ang mga taga Naga. Alam ng mga taga Naga kung ano ang mga pinagsasabi mong hindi maganda kay VP Leni nung ito ang vice-presidente. Alam nila yan. Nakatanim yan sa kanilang isipan at sa kanilang puso. Alam nila ang masasakit na salitang sinabi mo sa kanilang vice-presidente noon. Alam nila kung gaano kasakit ang mga pinagsasabi mo. Nakiapid sa may asawa, nakipagrelasyon sa may asawa, fake BP, di ba? Yan ang sabi mo. Kaya nako, malabo na. Hindi ka talaga tatanggapin ng Naga City ng katulad ng inaasahan mo. Eto nga ang pakiwari ko nga diyan. Baka kunwari lang yung pagpunta sa Peña Francia sa kay VP Leni. Baka ang talagang gusto at talaga naman plano ay maglakwat siya doon sa Calaguas Island. Na meron pong nakapaglitrato Lunes ng umaga, alas 6:21 o alas 6:31 ng umaga, nalitratuhan po siya na siya po ay papaalis pa lang ng Calaguas Island. So, ibig sabihin, nandun ka pa rin sa dagat, nandun ka pa rin sa Calaguas Island ng umaga ng Lunes. Alam mong meron kang budget deliberation, pero hindi ka umuwi ka agad ng Maynila at inisnab mo. Sinawalang bahala mo ang napaka-importanteng budget deliberation doon po sa Kongreso. So ngayon po, marami pong panawagan, bumaba na lang or magbitiw na lang po sa pwesto itong si VP Sara. Isang masakit na panawagan ito para sa akin. Bakit? Yung binoto kong vice-presidente, kailangan pang humantong ngayon sa impeachment or pagbibitiw. Hindi inayos eh. Kitang-kita po ang pagkawala ng intensyon ni VP Sara na magtrabaho para sa atin. Kitang-kita natin ang pang-iisnab niya sa Kongreso, pag-iwas niya sa mga katanungan para po malinis ang kanyang pangalan, para malaman natin kung saan niya nilulustay ang pera ng kanyang opisina. Lahat po binaliwala niya. Huling pagkakataon niya na yan yung pagsagot sa sa budget hearing. Pagkakataon niya na yun na maibulalas niya kung saan ba niya nilustay ang pera, kung merong bang nawala o merong bang ginasto sa hindi malamang dahilan. Diba? Pagkakataon niya na, kaya lang lahat po yan, pinakawalan niya ang mga pagkakataon. At ito po ang magiging epekto, impeachment or magbitiw siya. Diba? Napakasaklap po na kailangang abutin ito ni VP Sara. Nakakalungkot kasi
yung unit team na nakita natin na sinuportahan ng milyong-milyon majority ng mga botante, sila ang binoto. Tapos makikita natin na si BP Sara ang sumira sa kanilang samahan. Napakapangit pong tignan. Napakapangit dahil lamang po sa pansariling interes, ambisyon, at pagiging ganid sa kapangyarihan. Nilugmok nila ang kanilang mga binuusa na matibay na pangalan sa mundo ng politika. Ngayon, sinusuka na. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you kay Kuya Nino Barsaga sa kanyang matinding vlog. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.